Magandang araw! Ako si Tita Eds. Halika at painitin natin ang gabi nyo. Halika na! Ang pangalan ko ay Mel, 35 taong gulang, ngunit wala pang asawa. Namatay ang aking dating kasintahan at simula noon ay parang nawalan na ako ng pag-asang makakitang muli ng panibagong iibigin. Ngayon, ako ay isang manager sa isang sikat na kumpanya na gumagawa ng sabon at toothpaste. Malaki naman ang aking sweldo kumpara sa pangkaraniwang manggagawa at mahusay ko namang ginagampanan ang aking tungkulin sa kumpanya. Kasalukuyan akong naninirahan sa bahay ng aking kapatid na babae dito sa Cavite. Nagpasya akong dito muna makitira upang mapalapit sa aking pinagtatrabahuhan. Masaya naman akong tinanggap ni Mila na aking nakatatandang kapatid na babae. 3 lamang kaming naninirahan sa bahay na ito na pamana ng aming lola. Ang isa pa naming kasama ay si Christina, ang aking pamangkin. Siya ay anak ng aming pinsan na nagtatrabaho sa Guam, kung kaya't inihabilin muna sa aking kapatid ang kanyang anak. Si Tina ay 15 taong gulang at nasa 2nd taon ng high school. Nadatnan ko na siya rito sa bahay nang ako ay lumipat dito. Nang huli ko siyang makita ay bata pa siya. Noon ay di pa siya nakakatungtong kahit elementary. Pero ngayon iba na ang itsura niya at halos di ko na makilala. May hawig siya kay Diana Zubiri. Maputi at napakinis ng balat, mahaba at diretso ang kanyang buhok, manipis ang labi at kung tatanungin ako ay mukha talaga siyang artista. Hindi naman maaari na di ko mapansin din ang kanyang katawan kahit palagi siyang naka-uniform ng puti sapagkat nag-aaral siya sa isang Catholic school. Aninag na aninag sa kanyang uniform ang kanyang kaaya-ayang figura. Siya ay may tangkad na 5 talampakan at 4 na pulgada. At kung minsan kapag nasa sala lamang siya at nakapambahay, kitang-kita ang ipinagbago niya at talagang mukhang dalaga na siya. Siya yung ehemplo ng mga dalagita na maagang na-develop ang hugis ng katawan. Ang kanyang dibdib ay malusog na madalas maaninag sa kanyang uniform at ang kanyang baywang ay maliit. Alam kong maraming nanliligaw sa kanya sa school kasi paminsan ay naikukwento niya yon sa amin ni Mila. Pero sabi niya ay wala pa sa isip niya ang mga bagay na yan. Nung una ay medyo nagkakahiyaan pa kami ni Christina. Nagbabatian lamang kami kapag nagkakasalubong sa bahay pero wala nang mahabang usapan. Subalit di rin lumaon at naging parang magkaibigan na rin kami. Mayroon siyang sariling silid sa bahay at ganoon din kami ni Mila. Paminsan-minsan ay nagkakasama-sama kami kapag hapunan kung maagang nakakauwi ang aking kapatid. Si Mila ang nagluluto ng hapunan at kung di siya makakauwi ay tinetexti niya sa akin upang ako na ang magluto. Pareho kaming maagang gumising ni Tina sapagkat maaga ang aming pasok. Samantalang ang aking kapatid ay 10:00 ng umaga ang pasok sa opisina at 10:00 ng gabi ang uwi o kung minsan ay inuumaga na. Dingding na kahoy ang pagitan ng aming kwarto ni Tina at katapat naman ng aking kwarto ang kay Mila. Kapag umaga at pagkatapos maligo ng aking pamangkin ay naaamoy ko pa ang mabangong simoy mula sa kanyang kwarto. Sapagkat ang dingding na yon ay hindi tuloy-tuloy sa kisame. Ang dingding ay may malaki at pahabang espasyo na may mga harang na kahoy na patatsulok. Ito ay lumang disenyo ng bahay ng aming lola. Medyo mataas ang espasyong iyon upang may privacy ang kabilang kwarto, subalit kung ikay may tungtungan ay maaari mong makita ang kabuuan ng kwarto sapagkat malaki ang espasyong iyon. Kapag umaga ay amoy na amoy ko ang halimuyak ng shampoo at sabon na nagmumula sa banyo ni Tina pagkakatapos niyang maligo. Minsan ay naorasan ko at napansing mahigit 20 minuto siya kung maligo. Lunes, Miyerkules,
Biyernes at Sabado lamang ang aking pasok. Dati ay naninibago ako sa ganitong schedule, subalit nakasanayan ko na rin. Minsan pa nga ay nakaligo na ako bago ko naisip na Martes pala. Kadalasan kasi, kapag naririnig ko na may gumagalaw sa kabilang kwarto, ay nagigising na rin ako. Lalo pa kung naririnig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo ni Christina. Kapag nakikita ko ang aking pamangkin sa umaga ay naka-uniform na siya ng puti. Basa ang likod ng kanyang uniform dahil basa pa rin ang kanyang buhok na nakapatong dito. Maayos naman ang aming samahang magtiyo at madalas na rin kaming mag-usap. Subalit may isang pangyayari na nagpabago ng pagtingin ko sa aking pamangkin. Isang Miyerkules ay maaga akong umuwi galing sa opisina sapagkat naka-forced leave ang karamihan sa mga empleyado at aming department ay walang masyadong order. Alauna pa lang ng hapon ay nasa bahay na ako. Natulog ako sa kwarto at gumising ng bandang 5:00. Pagkagising ay pumunta ako sa sala upang ayusin ang natanggal na gulong ng isang kabinet na ibinilin sa akin ni Mila. Wala pang tao sa bahay at napakatahimik. Pumunta ako sa likuran ng mahabang sofa at humiga sa sahig upang tingnan ang natanggal na gulong. Maya-maya lamang ay may nagbukas ng pintuan ng bahay. Naisip ko na si Tina yon kasi ganitong oras ang uwian niya. Naisip kong batiin siya, subalit naisip ko ring mamaya na lang at saglit lang naman ay tapos na ang ginagawa ko. Hindi ko na tiningnan kung sino ang pumasok at nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Narinig ko ang bakas ng paa na dumaan sa may sala papunta sa kwarto. Mabilis ang mga hakbang at diretso sa kwarto ni Tina. Inisip ko na siya nga yun. Maya-maya pa ay bumaba uli sa maikling hagdan mula sa kwarto ang mga bakas patungo sa kusina. Naikabit ko na ang gulong ng kabinet. Nang akmang papatayo na ako ay nahinto ang aking pagtayo habang bahagyang nakatago ang buo kong katawan sa malaki at itim na sofa. Ulo at mata ko lamang ang nakalabas mula sa likod ng sofa. Nakita ko si Tina na nakatayo sa harap ng refrigerator at kumukuha ng pitsel ng tubig. Nakaponi na pink ang kanyang mahabang buhok at kitang-kita ang kanyang maputing batok. Ang kanang kamay niya ay nakahawak sa pitsel habang ang kaliwa ay nasa harap ng kanyang uniform at bahagyang gumagalaw. Nang siya ay tumungo sa mesa upang ilapag ang pitsel at magsalin ng tubig sa baso, ay napansin ko na nakatanggal na ang butonis ng kanyang uniform mula sa itaas hanggang sa kalagitnaan habang ang kanyang kaliwang kamay ay patuloy sa pag-alis ng iba pang butones. Nanigas ako sa aking pagkakaluhod. Nanginginig ang aking katawan at nanlalamig. Pati ang mata ko ay naluluha at waring pati ang paningin ko ay nanginginig kung kaya't halos di ko maipokus ang aking paningin sa aking tinitingnan. Marahil ay alam ni Tina na Miyerkules ngayon at walang tao sa bahay, kung kaya't okay lamang na magbihis siya sa labas ng kwarto. Bago ko malaman ay natanggal na niya ang lahat ng butones at nakapatong na lamang ang puting blouse na kanyang uniform sa kanyang katawan. Halos maduling ang mata ko sa pagsilip pagitan ng kanyang bukas na damit. Aninag ko ang gitna ng kanyang puting bra at ang pagitan ng kanyang dibdib na talaga namang mahugis. Ayaw kong mag-isip ng malaswa sapagkat siya ay aking kadugo. Subalit sa pagkakataong iyon, waring ang pinapanood ko ay isang dalagang kaakit-akit na nais kong pagpantasyahan. Nagsalin siya ng tubig sa baso at ibinaba ang pitsel. Subalit bago niya inumin ang tubig sa baso, ay tuluyan na niyang pinadulas ang blouse mula sa kanyang katawan. Sinambot ito ng kanyang mga kamay at inilagay ito sa isang upuan. Sa puntong iyon ay para na akong sasabog. Palagi ko lamang siyang nakikitang naka-uniform at balot na balot, subalit ngayon ay nakatambad ang kanyang malaanghel na katawan sa aking mga mata.
Medyo nakukonsensya ako kasi wala siyang kaalam-alam na nandoon ang kanyang tiyo. At di ko rin nagawang magpakita. Marahil ay naghahalong libog at pagkahiya ang aking naramdaman ng mga sandaling iyon. Napansin ko rin na nagwawala na ang aking ari sa loob ng aking shorts na gray. Itinaas niya ang baso at itinungo papunta sa kanyang bibig upang uminom. Busog na busog ang aking mga mata sa katawan ng aking pamangkin. Puti ang kanyang bra na may mga lace sa strap. Ang kanyang dibdib ay napakaputi at makinis. Mayroon din siyang cleavage na bahagya pa lamang, subalit kapansin-pansin na para sa kanyang murang edad. Patag na patag ang kanyang tiyan at maliit ang butas ng kanyang pusod. Maliit ang kanyang baywang kung kaya't hugis na hugis ang kanyang balakang kung titingnan ang kabuuan. Nakabra siya at nakapalda ng puti habang pinagmamasdan kong umiinom. Marahil ay nauhaw siya mula sa paglalakad galing sa eskwela. Ibinaba niya ang baso at ibinalik ang pitzel sa loob ng ref. Pagkatapos niyang isara ang pinto ng ref, ay napansin ko na parang may ginagalaw siya sa kaliwang gilid ng kanyang paldang puti. Nang maaninag ko na ang pinagkakaabalahan ng kanyang mga daliri, ay ang kanyang zipper ay halos himatayin na ako. Halos himatayin na ako sa pag-iisip pa lamang sa maaari kong makita sa sandaling iyon. Lumulutang ang aking isip at waring nagtataka kung totoo bang nangyayari ang mga ito. Lalo pang nanginig ang aking katawan at halos di na ako makahinga sa pag-iisip sa maaaring mangyari. At di rin nagtagal ay naibaba na niya ang zipper sa kaliwang tagiliran ng kanyang puting palda. Nakita ko ang kapirasong pahabang puting tela na nakakapit sa kanyang balakang at kaunting maputing balat ng kanyang hita mula sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na zipper. At hindi rin nagtagal at tumulas na mula sa kanyang katawan ang puting palda na kanyang uniform. Kitang-kita ko ang kaputian ng buong katawan ni Christina. Nakasuot siya ng puting bra at puting cotton panty habang nakatayo sa may mesa. Pinagmasdan kong mabuti ang bahagi sa gilid ng kanyang panty. Napakaputi at waring napakalinis. Halos maghalo ang pagkaputi ng kanyang panty sa pagkaputi ng kanyang singit. Tinuloy ko pa ang pagtitig hanggang sa makarating sa pagitan ng kanyang mga hita. Bahagyang maaaninag ang hiwa na nakatago sa loob noon sa pagkakaipit ng tela. Hindi ko malaman pero parang masisiraan ako ng ulo sa aking nakita. Tigas na tigas ang aking ari na parang ito'y sasabog. Napansin ko na nakasuot pa siya ng maiikling puting medyas kung kaya't di niya makuha ang palda mula sa sahig sa pamamagitan ng kanyang paa. Tumungo siya at inabot yon. Kinuha niya ang baso at dumiretso sa lababo. Saglit din siyang nakaharap sa lababo at nakatalikod sa akin. Kitang-kita ko ang buong hugis ng kanyang katawan habang siya ay nakabra at panty lamang. Tamang-tama ang hugis ng kanyang puwitan at ang kurba ng kanyang likod. Nakalabas pa man din ang kanyang batok mula sa kanyang pagkakaponi. Halos matuyo ang aking lalamunan sa bilis ng aking paghinga. Maya-maya pa ay kinuha niya ang mga uniform niya mula sa mesa at umakyat na sa maikling hagdan patungo sa kanyang kwarto. Naiwan akong tulala at nanginginig sa likod ng itim na sofa. Nanginginig akong tumayo mula sa aking pagkakaluhod. Hindi dapat malaman ni Tina na kanina pa ako nakauwi sapagkat magtataka iyon. At kung makita niya akong nakashorts, ay malalaman niya na kanina pa nga ako naroon. Magulo ang aking isip kung kaya't ninais ko na lang na magkulong muna sa kwarto. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hagdan tuloy sa aking kwarto. Maingat na maingat ko ring isinara ang pintuan ng aking kwarto.